Marami na naman ang nagkakalat ng fake news dahil hindi nila alam ang ibig sabihin ni Senator Raffy Tulfo sa mungkahi niya patungkol sa DH OFW ban sa bansang Kuwait. Ano ba ito? Atin busisiin. Unang-una sa lahat ay hindi po ito para sa lahat ng OFW sa bansang Kuwait. Ito po ay para sa mga domestic helper lamang at hindi rin kasama dito ang mga ex-abroad na nasa bansang Kuwait. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata. Gusto nila mag-renew ng kontrata? Okay. Kaya lang wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos renew ng contract sila? Okay. Pero wag na tayo magpadala at sasabihin natin, ang proposal ni Senator Tulfo ay para lamang sa mga first-timer na nagtatrabaho sa naturang bansa. Ang ikalawa sa nais ni Idol Raffy ay magkaroon ng neuro exam. Masama ba ito? dapat ang mga employer meron tinatawag na neuro screening. Ini-screen natin yung utak pa, brain ng mga employers doon. Hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwaiti sa Raulo. I'm not saying that. In fact, marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers sa OFW sa Kuwait. Marami mga mababait na Kuwaiti, of course. Majority of the Kuwaitis are good people. But there are a number of them who are ayoko na magsalita. So yun ang sasarain natin. Napakagandang mungkahi nito. Natatandaan ba ninyo kamakailan lamang ay mayroon isang foreigner na pumatay ng Pinay after nila maikasal? At ito'y napag-alaman na mayroon diferensya sa pag-iisip ang naturang lalaki. Hindi ba ito ay maaaring dahilan din kung bakit may mga minamaltrato at kung mamalasin ay pwede pang kitilan ng buhay? Dahil ang amo nila ay mayroon problema sa pag-iisip. Ikatlong sinusulong niya ay ang site inspection sa mga employer na nais kumuha ng DH Pinay. Ito po ay napaka-importante din. Hindi lang yung bigay lang tayo ng bigay ng mga domestic helper sa mga hinayupak na yan. Dapat alamin natin kung mayroon bang sariling kwarto o may kakayahan ba na magpasweldo ang naturang employer. Dahil mayroon lumalapit sa RTIA na hindi sila kayang paswelduhin dahil ang kanilang mga amo ay pensyonado lamang ng gobyerno. Bago tayo mag-release ng domestic helper sa mga employer ay kailangan puntahan at inspeksyonin. At kailangan mayroon buwanan monitor sa atin mga kababayan ayon pa kay Idol Raffy. Ikaapat, alam ba ninyo during Ramadan ay mayroon mga domestic helper na isang beses lang kumakain. Ito po ay galing mismo sa ilan natin mga kababayan na domestic helper. At ito ang isa sa mga gustong kasunduan ni Senator Raffy na huwag idamay ang mga DH nating kababayan sa naturang selebrasyon kung ito ay hindi isang Muslim. Ikalima, medical para sa mga employer. May mga instances kasi na may mga sakit na TB ang ilan sa mga employer. At mayroon ng diferensya sa katawan na maaaring ibintang o maihawa sa mga DH dahil sila din ang nag-aalaga sa mga matatanda. Ngayon nga, nagkaroon ng meeting sa pagitan ng Kuwait at ng Pilipinas na wala si Senator Raffy Tulfo. At dito na nangyayari ang mekos-mekos at ang lahat ng mungkahi ni Idol Raffy ay hindi nabigyan ng pagkakataon. At kanilang nilif ang suspension ng deployment. At dahil nga dito ay mayroon 2 Pinay na napahamak at nawala ng buhay. At maaari naman maiwasan sana kung masusunod lamang ang proposal ni Senator Raffy Tulfo. Tandaan natin na DMW lamang ang pwedeng mag-recommend sa Pangulo. Pero ginagawa ni Senator Raffy Tulfo ang lahat ng kanyang makakaya. Mabigyan lamang ng hustisya ang ating mga kababayan OFW. Pero limited lamang ang kakayahan ni Senator Tulfo bilang isang senador. At sana dumating ang araw na mabigyan siya ng kakayahan ipatupad ang mga bagay na nais niya para sa kapakinabangan ng mga kababayan natin OFW.